Ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon niyan. Pero bakit nga ba may mga taong na maghihintay ng pagbagsak mo? Kailangan nga ba talagang may bumagsak para tayo lang ay umangat? Hindi ba po pwedeng happy ang lahat? Hindi ba po pwedeng pare-pareho tayo umangat? May sapat na biyaya para sa isa't isa. Kaya kahit i-bless ang isang tao, kung mag-alala, may blessing din na nakalaan para sa iyo. Hindi ka mawawalan. Ang dami. Hindi ka maubusan. Ano kung yung prospect mong customer ay nakuha niya? Kung mag-alala, marami pang ibang customers. Kung ikaw ay doktor, hindi lang naman isa ang pasyente. Kung ikaw ay nag-aari ng butika, hindi lamang naman iisa ang may sakit na kinakailangan ng gamot, di ba? Kung ikaw ay guro, marami kang po pwedeng maging estudyante. Ganun din naman pare. Marami kang po pwedeng maging parokyano. Mas marami pa ang po pwedeng maniwala at tumangkilik sa'yo. In the same vein of thought, bakit ka makikipagkompetensya sa isang tao? Bakit mo ipagsisiksikan ang sarili mo sa isang tao, gayong hindi ka naman sigurado kung ito ay faithful at loyal sa'yo? Akalain mong masaya daw siya sa piling mo. Pero bakit ganon? Masaya din siya sa ibang tao. Ano yan? Sadyang masayahin lang ang nobyo mo, ang nobya mo? Kapatid, sabi nga nila, there are many fish in the sea. Marami pa. So, hayaan mo siya kung saan niya gusto. Sabihin mo na lamang sa kanya, sige na, alis na. Marami pang gustong pumila. Seriously, yun yung katotohanan eh. Maraming biyaya ang para sa isa't isa'y nakalaan. Hindi ka maubusan, hindi ka mawawalan. Pero bakit nga ba sa kabila ng katotohanan ito, may mga taong nagnanais pa rin na makuha ang meron ka o kaya ay magsaka? Well, for one, inggit. Kasi yun naman ang ginagawa ng inggit eh. Ang mas nakikita mo, yung meron ng iba na wala ka. Kaya gusto mo na bumagsak siya sa pag-aakalang pag bumagsak siya, ang biyaya na meron siya ay mapapasayo ng talaga. Wrong! Sapagkat kung ano man ang biyaya na para sa kanya, ay walang kinalaman sa biyaya na para sa iyo. They were somehow ordained by God to have that, just as you were also ordained to have what you have. Kaya kahit bumagsak pa siya, walang masyadong magiging magandang epekto ito para sa iyo, sapagkat ang blessing na para sa kanya ay walang kinalaman sa blessing na nakalaan para sa iyo. Kaya lang, yun nga po ang problema sa taong mainggitin. Ang focus niya ay yung wala siya na meron ang iba. Hindi niya pinag-uukulan ng pansin, ano ba ang biyaya ko? Ano ba ang magagawa ko? Ano ba ang talento ko? Ano ba ang plano ng Diyos para sa akin? Why? Because it will take much time. It will take great sacrifices. It will take many efforts on her part. Mahirap yun. Kaya mas madali para sa isang taong mainggitin, hintayin ko na lang ang pagbagsak mo kaysa magsumika pa ako ng sarili kong sakripisyo. Ayun. Kaya yung mga taong mainggitin at yung mga taong hinihintay lamang ang pagbagsak mo, ito yung mga taong duwag at tamad. Duwag kasi hindi lumalaban ng patas. Tamad kasi ayaw magsikap. In connection with this, gusto kang bumagsak ng ibang tao sapagkat dahil sa iyo, may pressure sa kanila. Dahil sa iyo, lumulutang yung mga kapintasan, kakulangan, and worse. Tamara nila. Pinagbubuti mo yung trabaho mo eh. Sila hindi nila pinagbubuti. Ginagalingan mo eh. Sila hindi nila ginagalingan eh. Nagsisikap ka eh. Tamad sila eh. Gusto nila, bumaba ka. Kaysa magsikap pa sila, bumaba ka na lang. Para pare-pareho na lang. Natatandaan ko dati, hindi ko alam kung ako ay nasa high school noon o nasa elementary. Pero minsan lang naman ito yung nangyari. Yung mga kaklase ko, parang kasama pa ako dito. Sabi namin, walang magre-review Walang magre-review. Para lahat tayo pare-pareho ng scout.
Lahat ay babagsak. Pag may nag-score ng mataas, humanda kayo. Oh, you see? Ganun lang yun. So, yung paghintay ng pagbagsak ng kapwa, somehow, is a form of a cover-up ng ating mga kapintasan, kahinaan, kakulangan, at katamaran. Hindi ba't yan ang sistema kay Kristo laban sa mga Skriba at Pariseo? Visit na visit sila kay Kristo. Bakit? Sapagkat dahil kay Kristo, nahalalantad kung sino sila. For sure, para sa isang ordinaryong Hudyo na nakaka-appreciate lang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, naisip nila, pwede palang ang isang guro tulad ni Kristo ay ganyang mangaral. Pwede palang isang guro tulad ni Kristo ay makatao. Pwede palang ang isang guro tulad ni Kristo ay mas makapagparamdam ng pagmamahal sa akin ng Diyos kahit makasalanan ako. Bakit hindi ganon? Yung matagal ko nang itinuturing ng mga Skriba at Pariseo, bakit hindi ganon ang mga ito? Matagal na pala nila kaming niloloko. Kaya galit na galit ang mga Skriba at Pariseo kay Kristo. Pero tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Tuloy lang siya. At ganun din ang dapat natin gawin. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Yung pagtahak mo sa path na inilaan ng Diyos para sa iyo. Yung mission mo. What God wants you and intends you to be. Sapagkat kung ano man yon, ay dahil makapag-i-inspire ka ng maraming tao sa iyong panahon at sa mga darating pang panahon. Masyado kang maraming mahalagang dapat gawin na bagay para sayangin mo sa mga taong walang magawa sa buhay. Masyadong mahalaga ang panahon mo para sayangin sa mga walang kwentang tao. Sa huli naman magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang talagang gumagawa ng kanilang misyon at ng kanilang trabaho. At hindi mo trabaho yon. Hindi mo trabaho ang magpatunay ng sarili mo sa ibang tao. Trabaho ng Diyos yon. Iaangat ka niya sa harapan ng mga taong gusto kang bumagsak. Ibe-bless ka niya sa harapan ng mga taong sa likod mo ay maraming sinabi at tinakda. Yes? Tama? O pwedeng for quite some time sila ay magtagumpay, mapabagsak ka, siniraan ka? Pwede naman. But not all the time. Kasi ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon yan. Mabababa yan, mapapabagsak yan minsan, pero laging pataas ang direksyon yan. Samantalang ang mga taong duwag at tamad, inggitero, laging pababa ang direksyon yan. Yung mga taong laging nagsisikap, mabubuhay at mabubuhay sila. Samantalang ikaw na inggitero, inggitera, na nagnanais na ang kapwa mo ay bumagsak, mamatay at mamamatay ka. Masasadlak at masasadlak ka sa dusa. Ngaya nga, mamatay ka sa inggit. Sabi nga nila. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Sapagkat hindi mawawala ang mga taong ganyan talaga. Sila ay hindi naman talaga masasamang tao. Sila ay ginagamit lang ng dyablo upang i-distract ka sa mga mabuting ginagawa mo. Kaya hindi sila ang tunay mong kalaban. Ang tunay mong kalaban ay ang dyablo. At pasasaan ba't makikita rin naman nila na mabuti at tama ang ginagawa mo. Naiinggit siya sa iyo. Hindi siya makapikit. Kaya ikaw ay kanyang nilalait at ginagawang maliit sa paningin ng iba para kahit konti man lang ay makaparehas siya. Huwag kang mag-astang parang Diyos. Ang Diyos lang ang nakakalam ng buong katotohanan. Hindi mo alam ang kanyang pinagdaraanan. Hindi mo alam ang kanyang nakaraan. At lalong hindi mo alam kung ano ang kanyang magiging kinabukasan. Chismis-chismis ka dyan. Panghuhusga yan. Playing God yan. Masama yan. Abay, sabi rin ni San Pablo, choose only the words men need to hear. Yung makatutulong sa tao, yung hindi makatutulong, huwag mo na sasabihin. Kaya huwag mong sirain ang pagtitiwala ng tao sa iyo, sapagkat kapag sinisira natin ang tiwala ng tao sa atin, wala tayong ibang unang sinisira, kundi ang sarili natin. Sino magtitiwala sa iyo? Kung sumisira ka ng tiwala ng kapwa mo. Mayroong isang quote kontra chismis na gustong-gusto ko. Ang naalala ko bigla dahil sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Ito yung quote na nagsasabing, hindi lahat ng kwento ay totoo at hindi rin naman lahat ng totoo ay dapat ikwento.
Yan po ang pagninilayan natin. Sangayon sa ating narinig na Ebanghelyo, unahin muna natin yung hindi lahat ng kwento ay totoo. Tulad ngayon sa Ebanghelyo, yung kwento tungkol kay Kristong nagpapalayas daw ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Hindi ito totoo. Sapagkat si Kristo nga ang nagpapatawad ng kasalanan ng tao, ang nagpapagaling anuman ang karamdaman ng tao, na alam naman nilang mga paraan ng pang-aalipin ng diablo sa tao. Si Kristo ang nag-aalis ng mga ito. Si Kristo ang nagpapalayas mismo ng masamang espiritu at si Kristo ang napakabuting tao. Tapos sasabihin nilang kampon ng diablo. Sobra naman sila. Pero gano'n naman talaga ang chismis. Diba? Laging sobra. Yung walang mali, nilalagyan ng mali. Yung nakitang mali, mas pinagiging mali. Meron bang chismis na sakto sa katotohanan? Parang wala naman. Sapagkat ang nagchichismis, pangkaraniwan ay hindi naman neutral. Kaya nagchichismis yan. May hindi magandang agenda o motivasyon yan. Maaring una, hindi masaya sa buhay yan. Kung masaya pa sa buhay niya yan, bakit makikialam ng buhay ng iba yan? Hindi masaya yan. Kung masaya ako sa buhay ko, anong pakialam ko sa buhay niyo? May problema yan. At kaya nagchichismis yan, naghahanap lang ng damay yan. Miserable ang buhay niya, kaya gusto niya, mas miserable din ang buhay mo. Gusto niyang may kasama sa pagiging miserable. O po pwedeng ang motibasyon ng nagchichismis ay inggit. Ay inggit siya sa iyo. Hindi siya makapikit. Kaya ikaw ay kanyang nilalait. At ginagawang maliit sa paningin ng iba para kahit konti man lang ay makaparehas siya. Sobrang ganda mo kasi, sobrang gwapo ka mo kasi, sobrang saya mo kasi, na-insecure siya. Kaya gagawa siya ng istorya kahit walang kwenta para siraan ka. O po pwedeng hindi kanya maibaba, siya ang tataas at gagamitin kanya sa pamamagitan ng paggawa niya ng istorya tungkol sa iyo kahit hindi totoo. Kasi naman po ang chismis parang magnet sa ating pandinig. Chismis? Ay, hindi nga. Imagine, kung ikaw ang pinagmumulan ng chismis, suddenly, ikaw ay nagiging sikat, nagiging interested ang mga tao sa iyo. Yung mga taong sobrang taas, hindi ka kinikibo. Pati yung mga taong antipatiko, hindi ka kinikibo. Suddenly, kikibuin ka, tatanungin ka, totoo ba? Hindi nga. Hindi nga. Minsan, ililibre ka pa. Kumuda ka lang ng kumuda. So, ikaw naman, kita mo, tumataas kahit pa paano yung kalalagayan mo. Di ba? Todo kumpas ka pang ganyan, nalalaki pa ang iyong mga mata. Ang boses mo, taas, baba pa. At syempre, nagdadagdag ka ng mga exaggerated na salita upang ang kwento mo ay mas maging juicy sa mga chismoso-chismosa. Sige. Pare-pares na mamarilong, mamaga ang inyong mga bunganga, mapasmasana, kayo pare-pareho. So, ganun ang chismosa. Nakita po ninyo, yung mga reyna ng chismis sa showbiz, maganda ba? Gwapo ba? Hindi! Kaya hindi pwedeng mag-artiste. Ano ginagawa nila para sumikat sila? Chismis. Nakikiride sila sa kasikatan ng iba. Ganun lang yun. Kaya nga, ang chismis, sa simula pa lang, hindi na totoo. Kasi may dagdag bawas na nagkukwento. And this leads us to our second point. Hindi lahat ng totoo dapat mong ikwento. Sapagkat kahit na yan ang totoo sa paningin mo, pag naikwento mo yan, ikikwento uli yan, ikukwento uli yan, ayun na, lumayo na sa katotohanan dahil either nadagdagan o nabawasan. Besides, kung yan ang alam mo sa paningin mong saktong katotohanan, ay wag muna kasi hindi mo alam yung ibang mga katotohanan na nakapaligid dyan. Huwag kang mag-astang parang Diyos. Ang Diyos lang ang nakakalam ng buong katotohanan. Hindi mo alam ang kanyang pinagdaraanan. Hindi mo alam ang kanyang nakaraan. At lalong hindi mo alam kung ano ang kanyang magiging kinabukasan. Chismis-chismis ka dyan. Panghuhusga yan. Playing God yan. Masama yan. Sapagkat yung tao ay hinuhusgan mo at kinakahon mo na pag ganyan. Kapatid, yung tama sa paningin mo, hindi mo na dapat pang ikwento. Lalong-lalo na kung hindi makatutulong ito. Ang sabi ni San Pablo, reminder sa atin sa Timoteo 5:13, ang mga taong nagchichismis, nagsasabi ng mga salita na hindi nila dapat sabihin. Abay sabi rin ni San Pablo, choose only the words
Men need to hear. Yung makatutulong sa tao, yung hindi makatutulong, huwag mo na sasabihin. Yung makasisira lang sa atin at sa komunidad, sa brotherhood, sisterhood natin, sa pakikipagkapwa natin. Una, ang chismis, hindi nakatutulong sa atin. It destroys us. Tayo na nilikha sa salita ng Diyos. We destroy ourselves, our dignity, sa pamamagitan ng salita ng dyablo. Anong salita ng dyablo? Yung hindi totoo. At kasama ang chismis dito. Anong sabi ng ating Panginoon sa Mateo 15:11? Ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung tinitake niya, yung sinusubo niya sa bibig niya, kundi yung lumalabas sa kanya. At kasama ang chismis diyan. Nasa huli, ayon mismo sa ating Panginoon pa rin, sa Mateo 12:26, pananagutan natin. Napaka-specific pa nga ng sinabi niya sa atin. Bawat salita, bawat, bilangin mo yan, bawat salita na hindi makabuluhan, ating pananagutan. Merong nagbiro minsan, kung bibigyan ka ng piso, kada isang salita ng chismis na sinabi mo, Mars, baka milyonaryo ka na. Tawa-tawa ka dyan, ha? Hindi magandang biro yon. Ano sabi ng ating Panginoon? Anong mapapala mo? Makakamtan mo man ng buong mundo kung ang kapalit naman ito ay inyong buhay. Anong mapapala mo, Mars? Kung ikaw man ang pinakamaging mayamang tao sa buong mundo dahil sa pagiging chismosa mo, kada chismis piso, sa kabilang buhay, ikaw ang pinakamahirap na tao. Sapagkat sa bawat chismis na binanggit mo, sisingiling ka ni Kristo. Tingnan natin kung hindi ka maging napakadukha sa impyerno. Yung bibig na yan, takpan yan. In connection with this, ang chismis ay hindi nakatutulong sa pakikipagkapwa-tao natin because gossips destroy trust, which is the basic foundation of our relationships. Ang tiwala pa naman, parang sticker. Pag bumagsak yan, pwede mo uling idikit, pero hindi na ganon kadikit. Huwag mo sisirahan ng tiwala ng tao sa'yo. Dahil sa panyinismis mo, kahit pang sinasabi mo ay totoo, kaya mo lang naman nalaman na takot ako sa palaka kay lalaki kong tao. Dahil close tayo. Totoo yun, takot ako sa palaka. Kaya mo lang naman nalaman na may utang siya sa ganito, kay ganito, na nakarelasyon niya si ganito. Kaya mo lang naman nalaman na may ganito sa kanyang pamilya. Bakit? Nakapasok ka sa buhay niya. Naging close kayong dalawa. So nagtiwala siya. Huwag mong sirahin yun. Yun ang sisira sa inyong relasyon. Ikaw itong napalapit sa kanya, mas paniniwalaan ka ng tao. Bakit? Malapit ka. Kaibigan ka, asawa ka, kapatid ka. Magulang ka, anak ka. Kapartner ka sa negosyo kabarkada ka. Yung i-chismis tayo ng ibang tao, masakit yun. Pero ang mag-chismis tayo, ay hindi ba sa'yo? Mas masakit yun. Kaya mas matinding kasalanan yun. Father, hindi ko naman na siya friend. Nagkasira na kami. Nagkahiwalay na kami, Father. Hindi ko na siya asawa. Meron na siyang iba, meron na akong iba. Father, nagkalimutan na kami dahil sa mana. Hindi ko na siya kapatid. Wala na kaming kaugnayan sa isa't isa. Father, hindi na kami magkaibigan. Okay na na-chismis mo siya? Uy, mas lalong hindi. Sabi nga natin, sa mundong ito, walang permanenteng, parang politika rin, walang permanenteng kaibigan at kaaway. Don't burn bridges. Pwede pa kayo magkasundo niyan. O pwede pa kayo magkasama kahit civil na lang. Huwag mong sirain yung natitirang. Pwede pa ninyong pag-ugnayan. Huwag mong sirain ang tiwala niya kahit hindi na kayo dalawa. Sasabihin ko nga sa iyo kung masama yung mga bagay na ichichismis mo tungkol sa kanya, after na kayo wala na, mas masama yung mga bagay na ichichismis mo tungkol sa kanya, samantalang kayo pa magkasama. Kasi nga, kaya mo lang naman din nalaman yon, as I said, dahil nagtiwala siya. Kaya huwag mong sirain ang pagtitiwala ng tao sa iyo, sapagkat kapag sinisira natin ang tiwala ng tao sa atin, wala tayong ibang unang sinisira, kundi ang sarili natin. Sino magtitiwala sa iyo? Kung sumisira ka ng tiwala ng kapwa mo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang Panginoon ang nagsasabi, pakisamahan natin ang lahat. Pero sa Proverbs, sa Kawikaan 19:20, ay maliwanag niya sasabihin, huwag kayong makisama sa mga taong makakatian dila. Silang mga nagbubunyag ng lihim dahil sa chismis.
Bakit? Kasi darating ang pagkakataon, ikaw naman ang kanyang ichichismis. See? Kaya sana, avoid natin ang chismis. Ang sabi sa Ebanghelyo, babagsak ang kaharian kung ang mga pangkat sa ilalim ng kaharian yan ay maglalaban-laban. At ang isang paraan upang ang mga pangkat sa ilalim ng kaharian ng Diyos ay maglaban-laban, chismisan. Gossips will hurt, will even destroy God's kingdom in us. Sisirain ka niya. And gossips can hurt and even destroy God's kingdom among us. Yung pakikipagkapwa natin sa isa't isa. Tigilan ng chismis. Patayin natin yan. Hindi ang mga chismoso, chismosa, kundi ang chismis. Huwag maging bahagi niyan. Sapagkat maaaring ang chismis ay napakaparang magnet sa pandinig natin, pero minarapat hindi ng Diyos, kundi ng dyablo na magkaganyan. Diba? Sarap pakinggan. Minarapat ng dyablo na magkaganyan para ma-enjoy mo at para mas masira ka niya at ang iyong pakikipagkapwa tao.